At ito po ay maikli lamang. So meron po itong 13 verses na ating po mabubulay-bulayan at meron po itong title na si Jesus ang ating pinakapunong pari. So last week ay pinag-aralan po natin yung pagkapunong pari ng ating Panginoong Jesus ayon kay Nino. Sino po nakatatanda? Ayon kay Nino yung pagkapunong pari na pinag-aralan na po natin last week sa chapter 7. Ayon kay Melchizedek. Kung sino si Melchizedek bilang punong pari noong pinagpala niya si Abraham, ay ganun din po yung pinahayag po sa atin ng salita ng Panginoon na katangian ng ating Panginoong Jesus bilang punong pari din po sa bagong tipan. At dito po sa chapter 8, makikita po natin yung kinaibahan ng ginagawa ng mga pari doon sa lumang tipan, sa unang tipan. Pag pinag-usapan po natin yung tipan, meron pong dalawa. Yung una o yung lumang tipan at yung bagong tipan sa New Testament. Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin, humingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoong Diyos, Ama naming banal, kami po ay muli lumalapit tumutulog sa inyo sa oras nito. Hinihingi ang inyong kapangyarihan, ang inyong gabay, patnubay sa aming patuloy na pag-aaral ng inyong mga salita. At dalangin ko po na sa pamagitan ng mga katotohanan namin pong makikita ay patuloy po namin itong magamit para po sa aming buhay, pananampalataya at paglakad sa pananampalataya sa aming Panginoong Jesus. Ama, sa inyo na pinagkakatiwala ng oras nito, wala pong ibang maita sa mapapurihan, kundi kayo lamang po. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas sa Jesus. Amen. So, meron pong 13 verses yung ating pong pag-aaralan sa Hebrews chapter 8. At babasahin ko po ng isang diretso at mamaya po ay babalikan po natin yung mga talata na ating pong pag-aaralan. So Hebrews, sa mga may dala pong Bible, kung wala naman po ay pwede niyo pong basahin po dito. Hebrews chapter 8 verses 1 to 30. Okay po. Ito po ang sinasabi. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo ay may pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Si naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa tolda ang tinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Tungkulin ng bawat pinakapunong pari ang mag-alay ng mga kaloob at mga handog, kaya't kailangan ang ating pinakapunong pari ay mayroon ding ihahandog. Sa lupa ay hindi siya maaaring maging pari sapagkat mayroon ng mga paring naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na pinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang pinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod na pinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas maiinam na pangako. Kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, na gagawa ako ng bagong kasunduan sa Israel at sa Juda. Hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto sapagkat hindi sila naging tapat sa pakipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos, isulat ko ito sa kanilang puso, at ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangan turuan ng isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang bisa na niya ang una at anumang pinawalang bisa at naluluma ay malapit na mawala. Salamat po sa Panginoon sa mga talatang ito at kung mapapansin po natin, nauulit po lagi yung dating tipan, yung unang tipan, tapos binanggit din po dito, yung panibagong kasunduan o panibagong
tipan. Dahil dito po iikot yung ating pag-uusapan at meron po itong kinalaman sa pagkapunong pari pa rin po ng ating Panginoon. So, ano yung kinalaman nun sa luma at bagong tipan? Okay po? So, kung papasanin po natin sa verse 1, sabi po dyan, ito ang buod ng aming sinasabi, tayo ay may pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. So, dito, pinapakita o binibigyang diin po ng sumulat, ano ba yung naging kapahayagan sa mga previous chapters. Di ba pinag-aralan po natin sa chapter 7, yung pagkapunong pari ng ating Panginoong Hesus ayon sa pagkapunong pari ni Melchizedek. At makikita natin na yung mga katangian ni Melchizedek, ito din po yung naging katangian ng ating Panginoong Hesus pagdating o pagpasok niya sa bagong tipan. Kung mababasa po natin iyon. At sinabi dito, ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo ay may pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Pasinin po natin dito yung salitang nakaupo. So, pag po babalikan natin sa lumang tipan, yung paraan ng paghahandog ng mga pari. Doon po sa tabernakulo, doon sa tinatayo po nilang tolda para sa paghahandog, wala pong mapapansin doon. Kung i-search nyo po, wala pong mapapansin doon na kahit isang upuan. Bakit? Kasi po yung mga pari noon sa lumang tipan, araw-araw po nilang ginagawa yung paghahandog at hindi natatapos. Bakit hindi natatapos yung kanilang paghahandog? Kasi hindi nagiging sapat yung kanilang ginagawa para mabayaran o mapawi yung kasalanan ng tao. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, minsan lamang siya pumasok, yung pong pumasok, pag mababasa po natin sa Hebrews, minsan lamang siya naglingkod. Minsan lamang siya nag-alay ng kanyang buhay at iyon ay sapat na at pagkatapos ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay at mapawi ang kasalanan ng tao, ano po yung nangyari? Siya ay bumalik doon sa langit at umupo saan? Sa kanang trono ng Diyos ng kataas-taasan. Kaya po binabanggit po dito na nakaupo, ibig sabihin na tapos ng ating Panginoong Hesus yung kanyang paglilingkod at naging sapat ito para mapawi ang kasalanan at mailapit muli ang tao sa Diyos. Diba ganun po yung gampanin ng mga pari? Sila po yung namamagitan sa tao para sa Diyos. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, nagawa niya yung hindi kayang gawin perfectly ng mga pari sa lumang tipan. Kaya pagdating ng bagong tipan, dito pinakita na nagawa po at na-fulfill ng ating Panginoong Hesus yung bagay na yon, kaya po siya ngayon ay nakaupo sa kanan. Ba't hindi po sa kaliwa? Bakit po kaya ganun sa kanan na nun? Pwede naman po sa kaliwang trono. Pag po kasi pinag-uusapan yung kanan, limbawa sa kapangyarihan, kung ikaw yung tinuturing na kanang kamay, meron kang karangalan at privilege na meron kang kapangyarihan para gawin yung isang bagay na papagawa sa iyo nung nakatataas sa iyo. At dito, bakit kanan? Kasi pinapakita po na yung kanang trono, ito po yung nagpapakita ng karangalan ng ating Panginoong Hesus. Na yung kanyang natapos na gawa ay nagkaroon ng kapangyarihan sa bawat taong sasampalataya sa kanya na makasalanan na muli ay mailapit niya sa Diyos. Okay po? Kaya po, sinabi po dito yung buod kasi ito po talaga yung nangyari at ginawa ng ating Panginoong Hesus. Natapos niya, nagawa niya yung hindi kayang gawin ng mga pari sa lumang tipan. At dahil yung sa ginawa niya, perfectly na ibalik niya o nailapit niya muli ang tao makasalanan na napatawad sa pamagitan ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo muli sa Diyos. Yun yung buod sinasabi dun sa Hebrews, previous verses po ng Hebrews before po itong chapter 8. At binanggit po sa verse 2, si naglilingkod doon sa tunay na dakong banal sa tondang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Ano po sinasabi dito? Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal sa tondang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Katulad po nung binanggit ko kanina, yung lugar kung saan naghahandog po yung mga Hudyo, yung pari, ito po yung tabernakulo, yung tinatayo po nila.
At tuwing mag-aalay po sila, kailangan po ay maayos po nila na itayo po yun. At meron pong doon sa tent, sa mismong tolda, meron pong division, dalawa. Dakong banal at dakong kabanal-banalan. Doon po sa dakong banal, doon po pumapasok yung mga punong pari na nagiging tagapamagitan o representative ng bayan ng Israel sa Diyos para maghandog para sa kanilang kasalanan. Ngunit hindi tulad nung ginagawa ng mga pari sa lumang tipan yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal. Ano po yung binabanggit dito na tunay na dakong banal? Ibig sabihin po ba yung ginawa ng mga Hudyo ay hindi peke, fake, na lugar kung saan sila maghahandog? Hindi po. Ang binabanggit po dito, doon po sa tunay na dakong banal, ito po yung langit. Sa toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Sa paglilingkod ng ating Panginoong Hesus, hindi siya naglingkod katulad ng ginawa nung mga pari sa lumang tipan. Ano po yung kanyang ginawang paglilingkod? Diba po yung mga pari, sila po ay merong dalang pinatay na hayop para sunugin at ihandog. Ang ating Panginoong Hesus hindi hayop na pinatay o dugo ng hayop yung kanyang dala, kundi sarili niyang buhay na hindi inihandog doon sa tolda, doon sa tabernakulo, doon sa dakong banal na ginagawa doon sa lumang tipan, kundi inihandog niya yung kanyang mismong sarili doon sa krus ng Kalbaryo upang lubusan na mapawi at mabayaran ang kasalanan ng tao. At pagkatapos nga po noon, siya po umakyat sa langit. Ibig sabihin, yung ginagawa ng mga pari sa lumang tipan na hindi naging sapat ay nagawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagparito upang ihandog yung kanyang sarili para sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sabi po sa verse 3, tungkulin ng bawat pinakapunong pari ang mag-alay ng mga kaloob at mga handog, kaya't kailangan ang ating pinakapunong pari ay meron ding ihahandog. Doon po ulit, balikan po natin yung itsura nung tabernakulo. Sa tabernakulo po kasi, meron po doon sa dakong banal, merong isang hapag doon na doon po inilalagay yung mga meal offering na dinadala ng punong pari. At yung meal offering na ito ay parte ng kanilang pasasalamat. Pasasalamat at ganoon din po yung handog na dugo na susunugin ay ito po yung kanilang offering para sa kapatawaran naman ng kanilang mga kasalanan. At dito po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, hindi po meal offering yung kanyang dala para pasasalamat sa Diyos sa ating pagsamba, kundi mismo yung ating pasasalamat dahil siya na po yung tagapamagitan natin. Yung mga pasasalamat po, yung mga papuri na ginagawa natin, yun yung kanyang kaloob na dala sa kanyang paglilingkod doon sa tunay na dakong banal sa langit. Hindi na po yung mga meal offering na ginagawa o pinaprepare ng tao o ng pari para ihandog doon, kundi yung mga pasasalamat, papuri ng mga taong nailigtas niya, mga sumampalataya sa Kanya, yung Kanyang dalang handog para doon sa dakong, tunay na dakong banal. Ang tinutukoy pa rin po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ang mga paring naglilingkod noon ay pumapasok, naglilingkod sa tolda, ginawa ng tao, ang tabernakulo ay lugar kung saan naglilingkod, nag-aalay ang mga pari na may dalang handog para sa kasalanan, na may dalawang bahagi, yun nga pong dakong banal at dakong kabanal-banalan. At ito ay larawan lamang ng tunay na nasa langit. Ang Panginoong Jesucristo naman po bilang pinakapunong pari, siya ay naglilingkod din at ang tinutukoy po dito na tunay na dakong banal at sa toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao ay walang iba kundi ang langit kung nasaan ang tunay na presensya ng Diyos. Doon din po kasi sa may tabernakulo kung saan andun yung dakong banal at dakong kabanal-banalan. Nandun po sa dakong kabanal-banalan yung presensya ng Diyos. Ngunit ito ay lumang tipan na hindi nagiging sapat
para mabayaran yung kanilang mga kasalanan. Ngunit sa pagdating ng bagong tipan na pinagtibay ng ating Panginoong Jesus, siya mismo ay naglingkod doon sa langit, kung saan nandun po ang tunay na presensya ng Diyos. At nagiging katanggap-tanggap na po yung mga handog na pasasalamat, maging yung kanyang handog na buhay mismo, yung kanyang sarili. Dahil ito ay perfect at ito po yung hinahanap na handog ng Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan. Gaya ng sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 24, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan sa atin. Sabi po sa Psalms 102 verse 19, mula sa itaas sa trono mong banal, ang lahat ng nasa lupa ay iyong minamasdan. Tulad po ng tungkulin ng pari na paghahandog, ay ganoon din po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sa verse 3, sa talata pong ito, ipinapakita ang tungkulin ng isang pinakapunong pari at ito ay gagawin o nagawa na din po ng ating Panginoong Jesucristo. Bukod sa paghahandog ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan, ang Panginoong Jesus din ang namamagitan sa atin upang tanggapin ng Diyos ang mga kaloob natin na pasasalamat. Yung paghahandog po sa lumang tipan, hindi po tatanggapin ng Diyos yung inihahandog po nila na offering, na sacrifice, if hindi po tama o perfecto yung mahahandog po nila o may kasalanan. Ngunit sa bagong tipan, sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, tinatanggap ng Diyos yung mga offering, yung ating mga kaloob, yung ating mga pasalamat, yung ating mga papuri, dahil ang ating Panginoong Jesus ay naging perpektong tagapamagitan natin palapit muli sa Diyos. Sa verse 4, sabi po dito, sa lupa ay hindi siya maaaring maging pari sapagkat mayroon ng mga paring naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ano po yung pinapahatid po dito nung sumulat? Kaya po binanggit po dito na sa lupa ay hindi siya magiging pari sapagkat po yung angkan na pinagmulan po ng ating Panginoong Jesus ay hindi yun yung angkan na itinalaga ng Diyos na maglingkod bilang pari. Kininong angkan po ba siya nagmula? Sa angkan ni Judah. Ngunit ano po ba yung tinalaga ng Diyos na angkan? Sino po kinino nang galing? Sa angkan ni Levi. Okay po. At dahil hindi po nanggaling sa angkan ni Levi ang ating Panginoong Jesus, hindi siya maaaring maging pari dito sa lupa base sa kautusan. Ngunit dahil hindi nga po naging katanggap-tanggap na yung ginagawa na paghahandog ng mga pari sa lumang tipan, pinalagtan po ito ng Diyos ng panibagong tipan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya siya po ay naging punong pari hindi base sa kautusan, kundi base sa kalooban ng Diyos na palitan yung lumang tipan ng bagong tipan para po maging katanggap-tanggap yung pag-aalay na handog para mabawi talaga ng lubusan ang kasalanan. Kung babasahin po natin sa Matthew, dito po natin makikita yung genealogy o yung lahi na pinagmulan ng ating Panginoong Jesus. Sa kautusan, mga lalaki lang na nagmula sa angkan ni Aaron at Levi ang maaaring maging pari. Kung babasahin po natin ang Numbers bilang chapter 3 verses 1 to 6, ang tagubilin sa lahi itinalagang maging pari, doon po natin makikita. Pero dahil pinawalang bisa na po ng Diyos ang kautusan, naging pinakapunong pari na po natin ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa bagong tipan o kasunduan na ginawa ng Diyos para sa tao. At dito po, sa verse 5, tutuloy lamang po nung sumulat na yung, kung babasahin po natin, yung paglilingkod na ginagawa dito na binigay ng Diyos na utos mula kay Moises, ito po ay lahat larawan lamang. Anino ng mas mabuti at mas mainam. Bakit po anino ng mas mabuti at mas mainam? Kasi po, nung binigay ng Diyos ang kautusan sa pamagitan ng bato, yung pong tablet, doon po inuukit yung utos. Hindi po nagawa perfectly at naging burden ito at lalong nagpakita ng kasalanan ng mga tao. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, dito pinakita na hindi mabigat ang kautusan dahil siya mismo ang nakapulfill nito
at sa pamagitan niya ay hindi na kailangan pa muli sundin yung kautusan sa paghahandog. Okay po? Kaya po sabi sa verse 5, ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit, sapagkat itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito: gagawin ko ang lahat ayon sa huwarang pinakita ko sa iyo sa bundok. Makita po natin ito sa Exodus chapter 25 to 26, ang mga ipinagbilin o iniutos ng Diyos kay Moises patungkol sa tabernakulo o toldang paglilingkuran. Babasa natin ito mula sa Hebrews chapter 9 and 10, na ang paglilingkod dito sa lupa ay larawan lamang na magiging tunay na paglilingkod doon sa langit. Ibig sabihin po noon, paman sa lumang tipan ay binanggitan ng Diyos ang gagawin nila ay anino lamang ng tunay na nasa langit, ngunit hindi ganito po yung naging dating para sa mga Hudyo. Para sa kanila, ito yung panghahawakan nila na sapat para sila ay makapaglingkod, makapaghandog sa Diyos para mapawi yung kanilang mga kasalanan. Hindi nila makita yung panibagong tipan na binigay ng Diyos na ito na yung dapat nilang panghawakan. Iwanan nila yung luma. Dahil ito ay anino lamang, hindi ito yung tunay na makapapawi ng kasalanan nila. Ngunit yung mga Hudyo, dahil hindi nga po nila matanggap yung ganitong katotohanan, dahil pinanghawakan po nila yung sinimulan ni Aaron hanggang doon sa mga sumunod na pari sa angkan ni Levi, nandun pa rin sila sa anino. Nakapailalim pa rin sila doon sa lumang tipan na inalis na ng Diyos at pinalitan na ng bago na tunay at mas mainam na pangako na kailangan nilang panghawakan, na nagbibigay na katotohanan na napawi na ang kasalanan sa pamagitan ng bagong tipan na ito na ibinigay ko sa inyo sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Sa verse 6, ngunit ang paglilingkod ay pinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila, dahil siya'y tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas mainam na pangako. Higit na dakila po ang pagkapunong pari ng ating Panginoong Hesus, dahil nahihigit yung kanyang paglilingkod bilang pari doon sa langit kaysa sa paglilingkod ng mga pari sa lumang tipan. Dahil dito, sa lupa, ang pari ay hindi na ilalapit ang mga tao sa Diyos. Hindi po nila lubusang na ilalapit ang mga tao. Sila lamang po yung nagiging representative ng bayan ng Israel, ng mga Hudyo, para maghandog araw-araw at hindi nagiging sapat para mapawi yung kasalanan. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, sa bagong tipan na kanyang pinag-ibay sa pamagitan ng kanyang dugo na inialay doon sa krus ng Kalbaryo, ay naging katanggap-tanggap po ito para mapawi ng lubusan ang kasalanan ng tao. At yung bagong tipan na ito ay nakapaloob dito yung mas mabuti at mas mainam na pangako na dapat panghawakan ng isang taong sasampalataya. Dahil sa lumang tipan nga po, para sa mga Hudyo, hindi na ito nakatulong sa kanila para mapawi yung kanilang mga kasalanan. Sabi pa nga po sa Hebrews chapter 10, hindi na nagiging kalugod-lugod yung kanilang ginagawang paghahandog. Kaya binigay ng Diyos ang Panginoong Hesus upang palitan yung unang handog at palitan ito ng panibago. Dahil yung panibago na ipapalit ng Diyos, ito yung magiging sapat para mapawi ang kasalanan ng mga tao. Sinasabi din dito ng sumulat para sa mga Hudyo kung bakit ayaw nilang bitawan ng mga anino lamang na nasa langit at panghawakan na ang tunay at mas mainam na tipan o pangako na binigay na ng Diyos para sa kanila. Yung pong lumang tipan, specifically po ito binigay para sa mga Hudyo. At ganoon din po, ang bagong tipan, specifically po ito binigay para sa bayan ng Israel, para sa mga Israelita, para sa mga Hudyo. Ngunit ano naman po yung kalagayan natin sa bagong tipan? Kung ito ay originally binigay sa mga Hudyo at hindi para sa mga ibang lahit na hindi kabilang sa bayan ng Israel. Mamaya po makikita po natin.
So verse 7, kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, na gagawa ako ng bagong kasunduan sa Israel at sa Juda. So, malinaw po na sinabi dito na bagong kasunduan sa Israel at sa Juda, kung saan ito yung angka na pinagmulan ng lahi ng ating Panginoong Yesus na kabilang pa rin sa bayan ng Israel. Hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang mga pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangan turuan ng isa't isa at sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaabagang hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang mga kasamaan. Ito pong binasa po natin o sumulat ng Hebreo sa verse 10 to 12, ito po ay kinote po mula po sa lumang tipan na binanggit na ng Diyos noon pa man sa bayang Israel. Ito ay makikita po natin sa aklat po ni Jeremiah chapter 31 verse 31 to 34. Mabasahin po natin. Jeremiah chapter 31 verse 31 to 34. Ito po ang sinasabi. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. Ito ay hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan, isulat ko ito sa kanilang mga puso, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang mga kasamaan. Ito pong binasa natin sa Hebrews chapter 8 verse 10 hanggang sa mga sumusunod ay quoted po nung sumulat mula po dun sa lumang tipan. Ito po ay kapahayagan ng Diyos na paparusahan niya yung mga Israelita sa pamagitan ng papahintulutan niyang masakop sila ng Babylonia. Ngunit, sa kabila nun, ng parusa na tatanggapin nila, dadating yung panahon na magkakaroon ng bagong kasunduan at yung kanilang mga kasalanang nagawa na hindi pag-fulfill nung lumang tipan ay kakalimutan at patatawarin na sila ng Diyos sa mga bagay na ito. At nangyari po ito sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At napakaganda po nung binanggit dito ni Yahweh o ng Diyos. Yung isusulat ko sa kanilang mga isip at sa kanilang mga puso. Yung lumang tipan po, ito ay binigay, iniukit sa bato. Ngunit sa bagong tipan, hindi na po ganun yung pag-ukit ng Diyos sa kanyang kasunduan o utos para sa mga tao. Sa pamagitan na ng puso. At nangyari ito sa pamagitan po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Di ba po nung tayo ay unang sumampalataya sa Panginoong Hesus, ano po yung natanggap ng isang mananampalataya na nanahan sa kanyang puso? Ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, ang Diyos Espiritu Santo na nanahan sa ating mga puso, yung patuloy po na nagpapaalala sa atin ng panibagong tipan na nagdulot upang mapawi yung ating mga kasalanan. Nagpapaalala sa atin ng mga katotohanan, salita ng Diyos, mga utos niya na dapat natin sundin upang magawa natin yung kanyang kalooban. At ganito po yung nangyari sa bagong tipan. Hindi na sa pamagitan ng bato na naging pabigat sa mga Hudyo, kundi sa pamagitan na mismo ng puso ng tao na sasampalataya, doon iuukit ng Diyos yung kanyang pangako, yung kanyang mga salita
na, na dapat panghawakan ng isang taong sumampalataya. At mangyayari lamang iyon kung isang tao ay tunay talaga na sumampalataya sa Panginoong Jesus. Tunay niyang tinanggap, kinilala ang ginawa ng Panginoong Jesus na naging sapat upang mabayaran at mapawi yung kanyang kasalanan. Mababasa po natin sa Hebrews chapter 13 verse 20 na ang dugo ng Panginoong Jesus ang nagpatibay sa bagong tipan na ito. Makikita natin sa mga talata sa Jeremiah yung pong parusa dahil sa pagsuway doon sa mga utos sa unang tipan. Ngunit pinangako pa rin po ng Diyos na magbibigay siya ng pag-asa sa pamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng panibagong kasunduan niya sa mga Hudyo at ganoon din sa atin ng mga Hentil. Gagawa siya ng bagong tipan, hindi tulad ng dating tipan, at bilang bahagi ng bagong tipan na ito ay patatawarin niya ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Sa bagong tipan na ito, ibinigay talaga ito sa mga Hudyo, Israelita na sasampalataya sa Panginoong Jesucristo na sila ay makakaasa at mapangahawakan nila ang pangako ng Diyos sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Ngunit, paano naman po sa atin ng mga Hentil, katulad po ng tanong ko kanina? Paano po tayo makakabilang doon sa tipan, bagong tipan na iniwan at pinangako ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus? Sa paano puraan po natin natanggap iyon? Sa pamagitan ng mabuting balita. Ang mga una pong pinangaralan ng Diyos patungkol dito sa katotohanan ito ay mga Hudyo, yung mga apostol, yung mga alagad. At yung mga alagad, sila po yung nagpakalat ng mabuting balita ng kaligtasan hanggang ito ay nakarating sa iba't ibang lahi hanggang sa naunawaan ng mga ibang lahi na hindi kabilang sa bayan ng Israel, yung bagong tipan na iniwan ng Diyos at sa pamagitan nun ay tinanggap nila yung tipan na ito sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. Ganon din po sa atin. Naging kabilang po tayo sa bagong tipan, nakabilang po tayo sa pangako ng Diyos para sa bayan ng Israel sa pamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan na naging kapangyarihan ng Diyos sa bawat sumampalataya upang tayo ay maligtas at maunawaan po natin yung katotohanan patungkol sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At sa verse 13, sa huling verse po, sabi po dito, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang bisa na niya ang una at anumang pinawalang bisa at naluluma ay malapit na mawala. Sa pamagitan po ng panibagong tipan, nais ibigay o ipahatid ng sumulat dito sa 8 kabanata ng Hebreo, una sa mga Hudyo, na hindi na talaga nila kailangan pagpanghawakan. Yung sinasabi po dito na anino, larawan lamang, na hindi talaga nakapapawi ng kanilang mga kasalanan. Yung lumang tipan o yung unang tipan, na lumipas na nung binigay ng Diyos yung panibagong tipan sa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sa pamagitan po ng bagong tipan, gugustuhin na ng mga taong kabilang dito ang sumunod sa Diyos. Hindi na nakabatay sa mga gawa ng tao ang bagong tipan. Sa pamagitan ng bagong tipan, lubusang makikilala ng tao ang Diyos. Sa pamagitan ng bagong tipan, napapatawad ang mga kasalanan ng tao. Ibangga po natin doon sa lumang tipan. Yung lumang tipan, dumating sa punto na hindi na ginugusto ng mga Hudyo na na sumunod sa Diyos. Kaya nagkakasala sila. Sa lumang tipan, nakabatay ito dun sa paglilingkod na ginagawa ng mga pari na nakatalaga para maghandog, para matakpan yung kanilang mga kasalanan. Sa lumang tipan, hindi nila lubusang nakikilala ang Diyos. Bagkus, nagkakaroon pa sila ng ibang Diyos-Diyos na nagdudulot upang sila ay patuloy na magkasala sa Diyos. At sa lumang tipan, hindi lubusang napapatawad
ang kasalanan ng tao. Kaya kailangan paulit-ulit, araw-araw, taon-taon, merong kailangang maghandog para matakpan lamang yung kanilang mga kasalanan. Ngunit sa pagdating ng bagong tipan na pinagtibay ng ating Panginoong Hesus, ang mga tao na mapailalim dito, ang mga tao na sasampalataya at mininiwala sa mabuting balita ng kaligtasan, ay gugustuhin ng makabilang at sumunod sa Diyos. Dahil katulad po nung binanggit ko kanina, iniukit na ng Diyos yung kanyang utos, yung kanyang mga salita, yung kanyang pangako sa puso at isipan ng taong sumampalataya. At kung isang tao ay tunay na sumampalataya, gugustuhin niyang sumunod sa Diyos. At sa bagong tipan, hindi na po nakabatay sa gawa ng tao yung kasunduan para ma-fulfill po at magawa yung hindi masira yung kasunduan na yon. Ito po ay nakabatay na sa natapos at perpekto at sapat na gawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. At doon lamang po nakabatay, hindi na po sa kayang gawin ng tao. At sa bagong tipan po, lubusan ng nakikilala ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At sa bagong tipan, panghuli, lubusan na pong napapatawad ang kasalanan ng tao dahil sapat at perpekto po yung handog na binigay minsana ng ating Panginoong Hesus para mapawi ang kasalanan ng tao. So makikita po natin yung kaibahan ng nangyari o ginawa ng mga pari sa lumang tipan, nagkaroon ng pagkukulang at dahil doon pinalitan ito ng Diyos ng panibagong tipan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus na siyang pinakapunong pari at dahil nagawa niya ito ng perpekto at sapat, sa ngayon yung namamagitan sa atin na nakaupo sa trono, kanang trono ng kataas-taasan at sa pamagitan nun, tinatanggap na ng Diyos yung ating mga papuri at pasalamat, maging tayo ay tatanggapin ng Diyos pabalik doon sa langit. Kaya po, salamat sa Panginoon. Salamat po sa patuloy na bibigay po sa atin ng katotohanan na hindi man po tayo kabilang sa bayan ng Israel na unang pinangakuan ng Diyos, ay inabot po tayo ng habag at biyaya ng Diyos sa pamagitan ng mabuting balita at ngayon ay nakabilang po tayo sa bagong tipan na binibigay ng Diyos na merong mas mainam na pangako na hindi na anino lamang, na hindi na larawan lamang, kundi ito yung tunay at ganap at sapat para sa mga tao na sasampalataya sa ating Panginoong Hesus. At dito ko po nais magtapos sa dalawang aklat na babasahin po natin. Sa Romans chapter 11 verse 16 to 24 at sa Ephesians chapter 1 verse 11 to 13 at chapter 3 verse 6. Basahin ko po yung una, Romans chapter 11 verse 16 to 24. Ito po ang sinasabi. Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. Kung pinuto lang ilang sanga ng punong olibo, at ikaw na sanga ng olibong ligaw ang dinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nagagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol, alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat, o mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Totoo iyan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos at ikaw naman ay dinugtong dahil sumampalataya ka sa Kanya, kaya huwag kang magmalaki sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya? Dito ay makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi, kayo ay puputulin din. Ang mga Hudyo ay dinugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Kung ikaw na sangang galing sa olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na sulungat ang
hanggang noon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito. Ito po ay merong kinalaman sa pagkabahagi natin. Sa kaligtasan na meron din, sa pangako na meron din na iniwan ng Diyos para sa bayang Israel. Na matatanggap din natin dahil tayo ay dinugtong. Ang Diyos po ang naglagay sa atin upang makamtan natin yung pangako. Yung ugat po, yung sinasabi dito, ang Panginoong Jesus. At tayo yung mga sanga. At sa Ephesians chapter 1, verse 11 to 13, ito po ang sinasabi. Dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Tayong mga unang umasa sa Kanya ay pinili Niya upang parangalan ng Kanyang kaluwalhatian. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Hindi man po tayo, ulitin po, hindi man po tayo kabilang sa bayan ng Israel, ay sa pamagitan ng buting balita ng kaligtasan, tayo din po ay naging pag-aari at nakabilang sa bayan ng Diyos at nakabilang sa bagong tipan. At yung huling verse po, Ephesians chapter 3, verse 6. At ito ang lihim. Sa pamagitan ng magandang balita, ang mga hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo, kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Napagtibay po ang mga pangako at ang mga utos sa bagong tipan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. At nakabilang po tayo at nakabahagi po tayo sa bagong tipan na yon dahil sa magandang balita na ating po pinanampalatayaan, dahil po tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus na siyang naging dahilan upang mapagtibay po ang tipan na ito, tipan na maibalik muli ang tao sa Diyos. Mailapit muli ang tao sa Diyos. Kaya po purihin, pasalamatan po natin ang Panginoon sa dakilang katotohanan na sa kanyang pagkapunong pari, maraming bagay ang natanggap natin kahit hindi po tayo karapat-dapat. Maraming bagay ang naibigay din po sa atin kahit hindi tayo yung unang pinagbigyan nito. Maraming bagay na nakabilang tayo kahit na hindi tayo yung bayan ng Diyos. Kaya po salamat sa Panginoong Jesus, salamat sa mga katotohanan ito at sa pamagitan po ito nawa ay patuloy po natin siyang pasalamatan at purihin sa ating patuloy na pag-aaral ng kanyang mga salita. At yun lamang po at sa Diyos po ang kapurihan at pasalamat tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, Ama naming banal, kami po ay muli puri nagpapasalamat sa hapong ito, sa pagkakataon po binigay sa amin ang kalayaan na makapagbulay-bulay makita ang mga katotohanan sa inyong mga salita na patuloy po namin panghahawakan at magagamit sa aming buhay para ng palataya sa aming Panginoong Jesus. Dalangin ko po, Ama, sa oras na ito, sa mga katotohanan po aming narinig, ay patuloy po namin na makita ang kadakilaan ng kasapatan ng ginawa ng aming Panginoong Jesus na kung dahilan upang matanggap po namin ang bawat pagpapala na lumula sa inyong mga salita. Ama, maraming salamat po at dalangin ko po sa buhay ng mga kapatid ko po na dito patuloy na kamaglulang po kung siyang masunod. Patuloy na ikaw lang po sa aming maitaas sa pamagitan ng aming mga kung aming nalangit, pasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa si Jesus. Amen.